araw na yon ay dapat sana'y puno ng kagalakan. Halos mapunit ang nangiti ni Sinag habang inaalalayan niya ang kanyang ina. Si Aling Ligaya, pababa ng bus. Matagal din silang hindi nagkita. 2 taon na rin simula nang huli siyang dumalaw sa Baryo Payapa, ang kanilang probinsya sa Sikatlupa. At sa panahong iyon ay lumaki na nang husto ang kanyang anak na si Leo. Nay, ingat po kayo, ani Sinag. Ang boses ay naglalaman ng sabik na pagmamahal. Sinalubong sila ng init ng sikat ng araw sa Maynila. Ngunit ang init na yon ay tila walang epekto sa kanilang mainit na yakapan. Lumabas si Leo mula sa likod ni Sinag. Namumula ang pisngi sa hiya. Lola Ligaya. Bulong nito, nagtatago sa likod ng binti ng ina. Nakangiti si Aling Ligaya, halos hindi makapaniwala sa paglago ng kanyang apo. Ang mga kamay niyang maputi at may mga kalos ay hinagod ang ulo ni Leo. Ay, ang laki na ng apo ko. Halika nga at mayakap si Lola. Malumanay ang boses niya, tila isang awit na nagpapagaan ng kalooban. Amoy probinsya ang kanyang dala. Amoy sariwang hangin, amoy bulaklak ng kampupot, at amoy pagmamahal. Ito ang amoy na hinahanap-hanap ni Sinag sa gitna ng magulong Maynila. Nang makasakay na sila sa taxi patungo sa distrito ng Mayumi, hindi magkamayaw si Leo sa pagkukwento tungkol sa kanyang bagong laruan at sa eskwelahan. Si Aling Ligaya naman ay nakikinig lamang. Ang kanyang mga matay tiningnan ang mga gusaling naglalakihan. Halatang namangha sa kaibahan ng Maynila sa tahimik nilang baryo. Ramdam ni Sinag ang kasiyahan ng ina at kahit sa sandaling iyon ay tila nabura ang lahat ng pagod niya. Nay, siguradong matutuwa si Gabriel na makita kayo, ani Sinag. Sinisigurado ang ina na magiging maayos ang lahat. Ngunit sa ilalim ng ngiti niya, may bahagyang kaba. Alam niya kung gaano kahirap pakisamahan si Doña Matilde, ang kanyang biyenan. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ng tahimik na paghanga ni Gabriel, ang asawa ni Sinag. Binati niya si Aling Ligaya nang may paggalang at ngiti. Tila bahagyang nakahinga si Sinag ng maluwag. Maayos ang simula. Ngunit hindi pa nagtatagal, nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa kanyang silid, bumaba si Doña Matilde. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga matay tiningnan si Aling Ligaya mula ulo hanggang paa. Nakasuot si Doña Matilde ng isang mamahaling damit panbahay. Ang mga brilyanteng hikaw ay kumikinang sa ilaw. Tila nagpapakita ng kanyang kahusayan. Oh, dumating na pala ang bisita. Akala ko, mawawala ako sa sarili kung hindi pa kayo nakarating. Ani Doña Matilde, ang kanyang boses ay malamig. Halos walang anumang emosyon ng pagtanggap. Pilit ngumiti si Aling Ligaya. Magandang gabi po, Doña Matilde. Salamat po sa pagtanggap sa akin sa inyong tahanan. Lumapit si Aling Ligaya upang magmano, ngunit tila bahagyang inurong ni Doña Matilde ang kanyang kamay. Walang anuman. Trabaho niyo naman ang mag-alaga kay Leo. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman kami mahirap pakisamahan. Basta alam lang ang lugar. Sabi ni Doña Matilde, ang kanyang mga mata ay nanunuring muli. Napansin ko lang, medyo luma na ang dala ninyong bag. Sana naman ay walang alikabok mula sa probinsya na makakabit sa aming mga gamit. Ayaw kong masira ang mga antiques ko. Namula ang pisngi ni Aling Ligaya at tila naramdaman ni Sinag ang sakit na dinulot ng mga salitang iyon sa kanyang ina. Pinilit niyang magsalita. Nay, don't mind her. Halika po. Ihahatid ko kayo sa kwarto ninyo. Ngunit hindi pa nakontento si Doña Matilde. Oh, at siguraduhin ninyong malinis ang mga kamay ninyo bago ninyo hawakan ang aming mga plato. Baka naman may mikrobyo. Alam nyo na, sa probinsya iba ang kalinisan. Patuloy niya na may halong-halong ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Buong hapunan
Ramdam ang bigat sa mesa. Pilit kinakausap ni Sinag si Aling Ligaya, nagtatanong tungkol sa probinsya, ngunit ang mga sagot ng ina ay maikli. Si Doña Matilde naman ay patuloy sa pagmamayabang tungkol sa kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga alahas, at ang kanyang mga mamahaling koleksyon. Alam niyo ba, simula ni Doña Matilde habang pinaglalaruan ng isang brilyanteng pulseras sa kanyang pulso. Nitong nakaraang buwan, halos mawala ang isa sa paborito kong kwintas. Regalo pa iyon ng yumao kong asawa. Mabuti na lang at natagpuan ko sa aking jewelry box. Hindi ko alam, baka kung sino ang makakita ay mapuspos ng inggit. Ang kanyang tingin ay bahagyang dumako kay Aling Ligaya, isang mabilis ngunit matalim na sulyap. Nagpalitan ng tingin si Sinag at Gabriel. Pilit ngumiti si Gabriel. Ma, huwag niyo naman pong takutin si Aling Ligaya. Baka isipin niya may magnanakaw dito sa bahay. Magnanakaw? Oo, hindi naman. Pero may mga taong alam mo na, hindi marunong magpigil ang kanilang sarili kapag nakakakita ng mga bagay na hindi kanila. Sagot ni Doña Matilde, sabay inom ng tubig na tila binibigyang diin ang kanyang pahayag. Ramdam ni Sinag ang panginginig ni Aling Ligaya sa kanyang tabi. Hindi ito ang unang beses na nakarinig si Sinag ng ganitong pahayag mula sa biyenan. Kung tutuusin, ilang buwan na rin simula nang marinig niya ang mga reklamo ni Doña Matilde tungkol sa mga nawawalang maliliit na gamit sa bahay. Dati pinababayaan lang niya dahil alam niyang matanda na at makakalimutin ng biyenan. Ngunit ngayon, ramdam niya na may ibang gustong ipahiwatig ang mga salitang iyon. Kinabukasan ng umaga, habang nag-aalmusal si Sinag at Gabriel, isang biglaang sigaw ang narinig mula sa itaas. Nasaan? Nasaan ang kwintas ko? Nagkatinginan si Sinag at Gabriel. Kaagad silang tumakbo paakyat sa kwarto ni Doña Matilde. Nakita nila si Doña Matilde na nakahawak sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kwintas ko! Ang kwintas na brilyante! Nawawala! Sigaw niya, halos wala sa sarili. Dito ko lang inilagay kagabi. Paano nawala? Sino ang kumuha? Nagmamadali si Gabriel na hanapin ang kwintas. Tiningnan ang lahat ng sulok ng kwarto, ngunit tila wala itong bakas. At doon, nang tumingin si Doña Matilde kay Aling Ligaya na nakatayo sa may pintuan, gulat sa mga nangyayari. Ang mga mata ni Doña Matilde ay matalim, nanunuri at puno ng hinala. Ang tingin na yon, tila isang kutsilyong tumatarak sa puso ni Sinag. Hindi siya makapaniwala na ang ina niya ay tinitignan ng ganon. Nag-iba ang ihip ng hangin. Mula sa mainit na pagtanggap, unti-unting lumalamig ang kanyang tahanan. Matapos ang insidente ng nawawalang kwintas, tila nagbago ang ihip ng hangin sa buong bahay. Mas naging masama ang timpla ng biyenan niyang si Doña Matilde. Ang dating pasimple lang na panunuri ay naging bukas na pagdududa. Halos bawat galaw ni Aling Ligaya ay sinusundan ng matatalim na tingin ni Doña Matilde na tila hinuhusgahan ang bawat hakbang ng kanyang ina. Isang umaga, habang si Aling Ligaya ay naglilinis ng sala, abala sa pagpupunas ng mga kagamitan, lumabas si Doña Matilde mula sa kanyang kwarto. Sa halip na dumaan lamang, huminto siya at nagsimulang usisain ang mga gamit sa mesa. Hawak niya ang isang maliit na porselanang vase. Sigurado kayong maayos ang paghawak ninyo sa mga ito, Ligaya? Tanong ni Doña Matilde, hindi man lang tiningnan si Aling Ligaya. Ang mga porselana kong ito ay bigay pa ng ninuno ko. Hindi mababayaran ng kahit anong pera kung sakaling mababasag. Opo, Doña Matilde. Maingat po ako. Mahinang sagot ni Aling Ligaya. Bahagyang nanginginig ang mga kamay. Mabuti. Dahil nitong mga nakaraang araw, parang may kung anong malas ang dumadapos sa bahay na ito.
Nawawala ng mga gamit. Ayaw kong madagdagan pa ang problema. Ani Doña Matilde. At pagkatapos ay umalis na. Iniwan si Aling Ligaya na tila nabigatan sa kanyang mga salita. Nakita ni Sinag ang lahat mula sa kusina. Nakuyom ang kanyang mga kamao. Ang kanyang ina, na sanay sa pagiging malaya at may sariling espasyo sa probinsya, ay tila isang preso ngayon sa sarili nilang tahanan. Nakita niya kung paano lalong napipi at nanlumo si Aling Ligaya sa bawat pagmamaliit ng kanyang biyenan. Gabi-gabi, bago matulog, naririnig ni Sinag ang mahinang pag-iyak ng kanyang ina mula sa kwarto. Hindi ito tulad ng dati na masigla at kwento ng kwento. Ngayon, si Aling Ligaya ay tahimik, laging nakayuko, at halos hindi na nagsasalita maliban sa pagsagot sa mga tanong. Isang hapon, habang naghahanda ng merienda si Sinag para kay Leo at Aling Ligaya, lumabas si Doña Matilde mula sa kanyang kwarto. Ang muka ay kunot noo. Nandoon siya sa may hagdanan ng hindi sinasadya niyang ihulog ang kanyang wallet. Nagkalat ang laman nito sa sahig, kasama ang ilang mahahalagang resibo at mga papel. Ay naku po, ang kawawa kong pitaka. Bulong ni Doña Matilde na tila ba hindi niya sinasadya ang nangyari. Mabilis na lumapit si Aling Ligaya upang tulungan si Doña Matilde na pulutin ang mga nagkalat na gamit. Maingat niyang pinulot ang bawat isa, kabilang ang mga pera at resibo. Sa isang iglap, habang ibinabalik niya ang pitaka kay Doña Matilde, isang matalim na sulyap, ang ibinato ng biyenan kay Aling Ligaya, tila sinusuri kung may kinuha ba ito. Salamat Ligaya, napakabait mo talaga, sabi ni Doña Matilde na may bahid ng pagdududa sa kanyang boses. Pero sana, sa susunod, huwag na kayong lumapit sa aking mga gamit. Baka kung ano pa ang masabi ng mga tao. Doon na unti-unting napagtanto ni Sinag ang lalim ng pangiinsulto. Hindi ito simpleng pagmamayabang o pagiging maselan lamang. May mas malalim na dahilan ang bawat galaw at salita ni Doña Matilde. Isang gabi, habang nag-aayos ng higaan si Aling Ligaya, napansin ni Sinag na nakatulala ang ina sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay malungkot at may bahagyang pamumula sa gilid ng kanyang mga labi na tila pilit na pinipigilan ng luha. Nay, may problema po ba? Tanong ni Sinag, umupo sa tabi ng ina. Umiling si Aling Ligaya, ngunit hindi nagtagal ay bumuntong hininga. Wala anak, namimiss ko lang ang Baryo Payapa. Ang tahimik doon, walang naghihinala. Niyakap ni Sinag ang ina. Nay, huwag po kayong mag-alala sa mga sinasabi ni Doña Matilde. Matanda na po talaga siya. Huwag niyo po siyang intindihin. Ngunit marahang umiling si Aling Ligaya. Hindi lang yun anak, naalala ko ang dati. Noong panahong yon sa probinsya, may nawalan din ng manok sa kapitbahay namin. Ako ang pinagbintangan. Nawala ang lahat ng tiwala sa akin ng mga tao. Ang hirap, anak, kapag ikaw ang napagbibintangan. Lalo na kung alam mong wala kang kasalanan. Para akong hinuhusgahan ng lahat. Napailing si Sinag. Hindi niya alam ang kwentong yon. Mas lalong bumigat ang kanyang kalooban. Ito ang dahilan kung bakit tila mas mahirap para sa kanyang ina ang harapin ang mga pahayag ni Doña Matilde. Mas lumalim ang sugat na nilikha ng nakaraan. Kinabukasan, habang si Gabriel ay nasa trabaho, sinubukan ni Sinag na kausapin si Doña Matilde. Ma, hindi po ba kayo naaawa kay Nanay Ligaya? Alam kong matagal na kayo dito sa Maynila at sanay sa ibang uri ng pamumuhay, pero iba po ang turing niyo sa kanya. Pakiusap ni Sinag. Ano ang sinasabi mo, Sinag? Tanong ni Doña Matilde na may bahagyang pagtaas ng kilay. Ako, inaawaan ko nga siya. Pinatira ko nga siya dito sa bahay ko. Pinapakain at binibigyan ng trabaho. Ang tanging hiling ko lang ay maging maingat siya sa aming mga gamit.
Dahil alam mo naman, hindi ko na kayang mawalan pa. Matanda na ako. Maliliit na bagay lang, pero mahalaga sa akin. Pero ma, hindi niyo po siya dapat husgahan. Hindi po siya magnanakaw. Giit ni Sinag. Biglang bumilis ang pagtaas ng boses ni Doña Matilde. Hindi magnanakaw. Bakit? Ikaw ba ang nakakakita sa bawat galaw niya? Bakit nakita mo ba nang mawala ang kwintas ko? Nakita mo ba nang may magalaw sa aking pera? Napatigil si Sinag. Oo nga, wala siyang nakita. Ngunit ang paraan ng pagtatanong ni Doña Matilde, ang kanyang titig na puno ng pagdududa, ay lalong nagpakulo sa dugo ni Sinag para bang pilit niyang itinuturo ang kanyang ina. Pagsapit ng gabi, habang si Gabriel ay nasa sala at nanonood ng TV, nilapitan siya ni Sinag. Ikinuwento niya ang mga nangyayari, ang mga pangungutya ni Doña Matilde at ang malalim na sakit na nararamdaman ng kanyang ina. Gab, hindi na tama ang ginagawa ni Mama. Puro na lang panunuri. Hindi na nakakakain ng maayos si nanay. Gusto ko na siyang ipagtanggol. Hindi ko na kaya na makita siyang ganoon. Ani Sinag, halos maiyak. Sinag, alam mo naman si Mama. Matanda na. Ganun talaga siya magsalita. Hayaan mo na lang. Baka nagtatampo lang siya dahil wala na siyang katuwang. Gusto niya lang ng atensyon. Pilit na paliwanag ni Gabriel na tila hindi gaanong sineseryoso ang sitwasyon. Nawawalan lang naman siya ng maliit na bagay. Hindi naman siguro magnanakaw si Nanay Ligaya. Pero Gab, paano kung may ginagawa talaga si Mama? Paano kung sinasadya niya? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Sinag, ano bang pinagsasabi mo? Si Mama. Magagawa niya iyon. Hindi mo siya kilala. Hindi siya ganoon. Pagtatanggol ni Gabriel. Baka naman galing sa kape-kapehan ang mga pinagsasabi mo. Sinag, huwag kang padala sa kung ano-anong haka-haka. Doon na pagtanto ni Sinag na wala siyang maaasahan mula kay Gabriel sa ngayon. Ang kanyang asawa ay bulag sa katotohanan, marahil dahil sa matinding paggalang at pagmamahal sa kanyang ina. Nanlumo si Sinag, ngunit mas lalong nag-alab ang kanyang kagustuhang protektahan ang kanyang ina. Isang gabi, habang nakahiga si Sinag sa kama, hindi siya dalawin ng antok. Ang mga salita ni Doña Matilde, ang tingin ng kanyang ina na puno ng pighati, at ang pagiging bulag ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi niya hahayaan na maulit ang nakaraan ng kanyang ina. Hindi niya hahayaan na muling masira ang dignidad nito. Paano ko ba mapapatunayan ang katotohanan? Tanong niya sa kanyang sarili. Biglang may isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang mapanganib na ideya, ngunit tila ito na lang ang tanging paraan. Bangon siya mula sa kanyang kama. Ang kanyang puso ay kumakabog. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang ina. At para magawa iyon, kailangan niya ng ebidensya. Lumapit siya sa kanyang computer. Ang kanyang mga mata ay nanunuring. Nagsimula siyang mag-research ng mga kamera. Alam niya na ito ang magiging simula ng isang bagay na malaki. Alam niya na ang kanyang desisyon ay maaaring magdulot ng kalituhan at sakit, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Tiningnan niya ang natutulog niyang anak. Leo, para sa iyo ito. Para sa ating pamilya. Bulong niya sa dilim. Sa loob ng ilang araw, naging abala si Sinag sa paghahanap ng tamang surveillance camera na hindi gaanong halata at madaling ikabit. Sa bawat pag-click niya sa mouse, sa bawat pagbasa niya ng review, nararamdaman niya ang isang halo-halong emosyon, takot, kaba. Ngunit higit sa lahat, ang matinding pagdetermina na iligtas ang kanyang ina mula sa matatalim na dila at mapanlinlang na tingin ni Doña Matilde. Dumating ang delivery ng kamera isang hapon habang abala si Doña Matilde sa kanyang siesta at si Aling Ligaya naman
ay nagpapahinga sa kwarto kasama si Leo. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang binubuksan ang package. Ang maliit na camera na may kakayahang mag-record ng video sa matinding dilim ay tila isang susi sa katotohanan. Maingat niyang inilagay ang una sa sala, nakatago sa likod ng isang malaking halaman. Ang ikalawa naman ay sa dining area, nakasabit sa itaas ng cabinet, tila isang dekorasyon lamang. Ang pinakamahalaga ay ang pangatlo na inilagay niya sa pasilyo papunta sa kwarto ni Doña Matilde at sa kwarto ng kanyang ina. Dito niya inaasahang makikita ang mga pangyayari na magpapatunay o magpapabulaan sa kanyang hinala. Bawat pag-click ng camera habang ini-setup niya ay tila isang malakas na tunog sa kanyang tainga. Takot na marinig ito ni Doña Matilde. Ngunit matagumpay si Sinag. Nang matapos, umupo siya sa sofa, pinagmamasdan ang bawat sulok ng bahay. Ngayon, may mga matang nagbabantay, mga matang mangungusap ng katotohanan. Samantala, tila lalong nagiging mapusok si Doña Matilde. Mas lalo niyang kinokontrol ang bawat galaw ni Aling Ligaya. Isang hapon, habang si Aling Ligaya ay nagluluto sa kusina, pumasok si Doña Matilde. Ligaya, siguraduhin mong hindi ka gumagamit ng masyadong maraming mantika. Mahalang mantika ngayon at huwag kang magsayang ng pagkain. Ani Doña Matilde na tila binabantayan ang bawat ihahanda ni Aling Ligaya. At simula ngayon, sa kabilang kusina ka na lang magluluto para sa inyo ni Leo. Mas gusto ko kasi na walang ibang nakakagalaw sa aking kusina. Alam mo na, para masigurado ang kalinisan. Ang kabilang kusina ay isang maliit na espasyo sa likod ng bahay, masikip at halos walang gamit, na ginagamit lamang para sa paglalaba. Para kay Aling Ligaya, ito ay isang direktang pang-iinsulto. Tila siya ay itinataboy na hindi karapat-dapat na gamitin ang pangunahing kusina ng bahay. Nalungkot si Aling Ligaya, ngunit wala siyang magawa kundi sumunod. Nakita ni Sinag ang lahat. Ang kanyang puso ay halos madurog sa galit at pighati para sa kanyang ina. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili na makipagtalo. Kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niya ng ebidensya. Lumipas ang ilang araw. Buong magdamag ay binabantayan ni Sinag ang mga recording sa kanyang laptop. Pinagmamasdan niya ang mga galaw ni Doña Matilde, ang mga simpleng kilos, ang mga pagkakataong tila walang nakakakita. Wala siyang nakikitang anumang kahina-hinala. Nagdududa na rin siya sa kanyang sarili. Baka nga nagkakamali siya. Baka nga masama lang talaga ang ugali ng kanyang biyenan. Hanggang sa dumating ang araw na yon, isang araw na magpapabago ng lahat. Nasa labas si Sinag, abala sa pagdidilig ng halaman sa hardin. Si Aling Ligaya ay abala sa paglalaro kay Leo sa sala. Si Doña Matilde naman ay nasa kanyang kwarto, nakakandado, walang masyadong ingay. Biglang narinig ni Sinag ang isang malakas na sigaw mula sa loob ng bahay. Isang sigaw na puno ng takot at galit. Ang pera ko! Nawawala ang pera ko! Mabilis na tumakbo si Sinag sa loob ng bahay. Nakita niya si Doña Matilde na nakatayo sa harap ng kanyang maliit na ligtas na kahon. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang ligtas na kahon ay nakabukas at halatang wala na ang laman nito. Nasaan? Nasaan ang pera ko? Sigaw ni Doña Matilde. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at galit. Dito ko lang inilagay kagabi. Walang ibang nakakalam sa passcode din ito maliban sa akin. Lumapit si Gabriel, nakararating lamang mula sa trabaho. Ang muka ay nagulat sa eksena. Ma, ano pong nangyari? Nawawala ang pera ko, Gabriel. Ang malaking halaga. Nasaan? Sino ang kumuha? Ani Doña Matilde. At sa pagkakataong yon, tumingin siya kay Aling Ligaya
na nakatayo sa may pintuan ng sala. Ang kanyang mukha ay gulat at takot. Ikaw ba, Ligaya? Ikaw ba ang kumuha ng pera ko? Ikaw lang ang nandito sa bahay bukod sa bata. Sigaw ni Doña Matilde. Ang kanyang boses ay naging matinis. Napasigaw si Aling Ligaya. Doña Matilde, wala po akong kinuha. Wala po akong alam sa pera ninyo. Wala kang alam. Sino? Ang multo? Hindi ako naniniwala sa multo. Ikaw ang bagong tao dito. Ikaw ang may gusto sa mga gamit ko. Patuloy ni Doña Matilde, ang kanyang boses ay tila isang latigo. Tuluyang naluha si Aling Ligaya. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Ang alaala ng nakaraang pagkakabintang ay tila bumalik, mas matindi ngayon. Nanginginig siya sa takot at kahihiyan. Hindi siya makapagsalita. Niyakap ni Sinag ang kanyang ina. Ang puso niya ay halos madurog sa sakit. Ang kanyang ina, na laging malakas at matatag, ay ngayon ay parang isang marupok na baso na handang mabasag. Ma, tama na po. Sigaw ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pighati. Hindi po magnanakaw si nanay. Bakit niyo po siya pinagbibintangan? Sinag, huwag kang sumama sa iyong ina. Protektahan mo ang iyong pamilya. Hindi mo nakikita ang totoo. Ani Doña Matilde. Tumingin si Sinag sa kanyang ina, na nakasubsob ang mukha sa kanyang balikat. Umiiyak ng walang tunog. Tiningnan niya si Gabriel na naguguluhan. Hindi alam kung sino ang paniniwalaan. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nakita niya ang laptop. Ang ilaw nito ay kumikinang sa dilim. Ang kamera. Ito na ang oras. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ngayon na. Humawak siya sa keyboard. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Binuksan niya ang software ng camera. Ang mga mata niya ay nakatutok sa screen, naghahanap ng anumang senyales. May kung anong masakit na katotohanan ang naghihintay sa kanya. At sa sandaling iyon, alam niya na hindi na siya makakabalik. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang inilalapit ang kanyang muka sa screen ng laptop. Ang mga ingay ng pag-iyak ng kanyang ina at ang matalim na boses ni Doña Matilde ay tila umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isip. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan niya ng malinaw na isip. Sinimulan niyang i-play ang video mula sa kamera sa pasilyo, mga oras bago ang sigaw ni Doña Matilde. Nakita niya ang kanyang ina, tahimik na naglilinis. Nakita niya si Leo na masayang naglalaro. At pagkatapos, lumitaw si Doña Matilde. Sa una, tila normal ang lahat. Pumasok si Doña Matilde sa kanyang kwarto at pagkatapos ng ilang sandali, lumabas din siya. Ngunit may kakaiba sa kanyang galaw. Tila nagmamadali at paminsan-minsan ay sumusulyap sa paligid na tila may binabantayan. Nilipat ni Sinag ang view sa camera na nakalagay sa dining area na may bahagyang tanaw sa entrada ng kwarto ni Doña Matilde. Pinagmasdan niya ng mabuti ang bawat kilos ng kanyang biyenan. Nakita niya si Doña Matilde na naglalakad papunta sa kanyang kwarto. Ang mukha ay seryoso. At pagkatapos, sa isang pagkakataon, nang walang ibang tao sa paligid, mabilis na pumasok si Doña Matilde sa kwarto. Nagtagal ng halos 10 minuto si Doña Matilde sa loob. Nang lumabas siya, ang kanyang mukha ay tila nakahinga ng maluwag, ngunit may bahid ng pagmamadali at kaba sa kanyang mga mata. Hawak niya ang isang maliit na bagay na balot sa panyo. Mabilis niyang itinago iyon sa likod ng kanyang likod at naglakad patungo sa kusina na tila naghahanap ng tubig. Bumalik si Sinag sa footage ng camera sa pasilyo. Sinusundan niya ang bawat galaw ni Doña Matilde. Nakita niya si Doña Matilde na kumuha ng isang basong tubig at pagkatapos ay bumalik sa kanyang kwarto. Sa isang iglap, nang sa tingin niya ay walang nakakakita, mabilis niyang inilabas ang maliit na bagay mula sa panyo, isang bundle ng pera.
At pagkatapos, sa isang mabilis na kilos, itinago niya iyon sa ilalim ng kanyang kama, hindi sa ligtas na kahon. Napakagat sisinag sa kanyang labi. Hindi pa iyon ang buong ebidensya na kailangan niya, ngunit may kung anong naghihinala na sa kanya. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang nawawalang kwintas o maliit na pera. May mas malalim pa. Bigla niyang naalala ang sigaw ni Doña Matilde. Ang nawawalang pera mula sa ligtas na kahon. Nagbalik siya sa footage sa eksaktong oras ng insidente. Nakita niya si Doña Matilde na pumasok sa kanyang kwarto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya nakita na kumuha ng pera ang biyenan mula sa ligtas na kahon. Sa halip, nakita niya si Doña Matilde na nagmamadaling buksan ang ligtas na kahon at pagkatapos ay sumigaw. Doon na pagtanto ni Sinag ang nakakagulat na katotohanan. Si Doña Matilde mismo ang kumuha ng pera at sinadyang isigaw na nawawala ito upang bigyang sisihin ang kanyang ina. Ang kanyang puso ay kumabog ng matindi sa pagkabigla at matinding galit. Hindi niya akalain na kayang gawin ito ng kanyang biyenan. Mabilis niyang sinave ang mga video clips. Kailangan niyang ipakita ito kay Gabriel. Kailangan niyang ipaalam sa asawa ang katotohanan. Naglakad siya patungo sa sala kung saan si Gabriel ay tahimik na nakaupo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Si Aling Ligaya naman ay nasa kanyang kwarto, tahimik na umiiyak. Gab, kailangan nating mag-usap. Ani Sinag, ang kanyang boses ay nanginginig. Sa pagpipigil ng emosyon, tumingin si Gabriel sa kanya. Ano na naman, Sinag? Hindi na ba matatapos ang problemang ito? Ayokong magalit si Mama. Hindi na ito tungkol sa galit ni Mama Gab. Ito ay tungkol sa katotohanan. Tungkol sa ina ko. Tumingin ka. Ani Sinag at inilapag ang laptop sa harap niya. Pinindot niya ang play. Unti-unting umikot ang video at nakita ni Gabriel ang lahat. Nakita niya kung paano kinuha ni Doña Matilde ang pera. Nakita niya kung paano siya nagkunwari. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi ito totoo, Sinag. May mali sa video. May nag-edit nito. Ani Gabriel, na pilit na iniiwasan ang katotohanan. Gab, paano mo nasasabi iyan? Kitang-kita mo. Ginawa ni Mama. Siya ang nagnakaw, hindi si Nanay. Sigaw ni Sinag, ang kanyang boses ay tumataas. Hindi siya ang kumuha. Baka may pinagtatakpan lang siya. Baka may nagbabanta sa kanya. Hindi ganoon si Mama. Hindi siya magnanakaw. Pagtatanggol ni Gabriel, na tila pilit na idinidepensa ang kanyang ina, kahit kitang-kita na ang ebidensya. Bakit ka ba ganyan, Sinag? Bakit mo pinagdududahan ang nanay ko? Hindi ka ba nagtitiwala sa kanya? Pinagtitiwalaan ko siya noon, Gab. Pero ngayon, ito ang nakita ko. Ito ang totoo. At ayokong hayaan na malaspag ang nanay ko sa kasinungalingan. Bulalas ni Sinag, ang luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga mata. Nasaan ang iyong paninindigan, Gabriel? Hindi mo ba nakikita ang sakit ng nanay ko? Sinag, hindi mo naiintindihan. Si Mama ay matanda na siya. Marami na siyang pinagdaanan. Ani Gabriel, na tila nagsisimulang maghanap ng kung ano-anong dahilan. Baka may dahilan siya. Hindi mo ba kayang intindihin iyon? Hindi mo ba kayang magpatawad? Magpatawad? Sa kasinungalingan? Sa paninira? Sa harap ng video na ito, Gabriel, paano mo masabing kailangan kong magpatawad? Ang kailangan ko ay katarungan. Para sa nanay ko. Galit na sigaw ni Sinag. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa pagitan nila. Ang hangin ay tila bumigat. Si Gabriel ay tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkalito. Ayaw kong makipagtalo sa iyo ngayon, Sinag. Hindi ko ito matatanggap. Hindi ko kayang paniwalaan ang sinasabi mo. Ani Gabriel, at pagkatapos ay umalis, iniwan si Sinag na mag-isa.
Umupo si Sinag sa sahig. Ang laptop ay nakabukas pa rin, nagpapakita ng video. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagkabigo. Hindi lang ang kanyang ina ang nasasaktan, kundi pati na rin ang kanyang sariling pamilya. Nandoon pa rin ang ebidensya, malinaw at nakakagulat. Ngunit bakit tila hindi ito sapat para kay Gabriel? Ang mga salita ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. May dahilan siya. Hindi mo ba kayang intindihin iyon? Hindi mo ba kayang magpatawad? Doon niya naramdaman ang isang malamig na takot. Ang katotohanan ay parang isang halimaw na maaaring sumira, hindi lamang sa kanyang ina, kundi pati na rin sa kanyang sariling pamilya. Ang tanong ay bumalik sa kanya, tama ba ang ginagawa ko? O may mas malalim pa akong hindi nakikita? Matapos ang pagtatalo nila ni Gabriel, naging mas mabigat ang hangin sa kanilang tahanan. Si Gabriel ay nagkulong sa kanyang silid at si Doña Matilde naman ay patuloy sa pag-arte bilang biktima, habang si Aling Ligaya ay halos hindi na lumalabas sa kanyang kwarto. Pakiramdam ni Sinag ay mag-isa siyang lumalaban sa isang labanan na walang katapusan, ngunit hindi siya susuko. Kung hindi man handang harapin ni Gabriel ang katotohanan, siya mismo ang maghahanap ng paraan upang ilabas ito. Tahimik siyang nagmamasid. Araw-araw, binabantayan niya ang mga galaw ni Doña Matilde. At sa bawat araw, mas lalo niyang nakikita ang kahusayan ng kanyang biyenan sa pagtatago ng kanyang tunay na kulay. Isang hapon, nakita ni Sinag na si Doña Matilde ay nag-aayos ng sarili. Hindi pangkaraniwang pag-aayos, kundi tila may dadaluhang mahalagang okasyon. Nagulat si Sinag nang makita niyang inimbitahan ni Doña Matilde ang ilang miyembro ng kanilang exclusive club sa simbahan at ang ilang matatandang kaibigan. Ang dahilan? Isang maliit na pagtitipon ng panalangin para sa kapayapaan sa loob ng tahanan at para sa mga taong naliligaw ng landas. Napaismid si Sinag. Alam niya na ito ay isa lamang palabas, isang paraan upang lalong patatagin ang kanyang imahe bilang isang mapagmahal at relihiyosong ina. Habang si Aling Ligaya naman ang patuloy na binibigyan ng masamang tingin. Habang nagaganap ang pagtitipon ng panalangin, abala si Doña Matilde sa pagiging perpekto niyang host. Naghahain siya ng mamahaling kape at mga tinapay, nakangiti at nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan. Alam niyo ba, mga mare, nitong mga nakaraang linggo, parang may kung anong malas ang dumadapos sa amin. May mga nawawalang gamit. Napakamahal pa naman ang mga yon. Ani Doña Matilde, na tila nagkukwento lang ng isang ordinaryong pangyayari. Ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na sumususulyap kay Aling Ligaya na tahimik na nakaupo sa isang sulok, nakayuko. Naku mare, mahirap talaga kapag may mga bagong mukha sa bahay. Hindi mo alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Sagot ng isa sa kanyang mga kaibigan, si Aling Pilar. Kaya nga, hindi na ako mapakali. Gusto ko sanang magtiwala, pero alam niyo na, ang pagtitiwala ay kailangan ding pagtrabahuhan. Dagdag ni Doña Matilde na may bahid ng pagmamalaki sa kanyang boses. Pero syempre, bilang isang Kristiyano, kailangan nating magpatawad. Kaya nga ako nagdadasal ngayon na sana ay liwanagan ang puso ng mga taong naliligaw ng landas. Ang mga salitang iyon ay tila mga panlinlang na balat kayo. Si Doña Matilde ay tila isang perpektong artista na kayang manipulahin ang damdamin ng mga tao sa paligid niya. Nakita ni Sinag ang pagngiwi ni Aling Ligaya. Ang kanyang ina, na sanay sa pagiging direkta at totoo, ay tila nalilito sa laro ng pagpapanggap ni Doña Matilde. Gusto ni Sinag na sumigaw, na ipagtanggol ang kanyang ina, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kung gagawin niya iyon, mas lalo lamang siyang magmumukhang masama. Lumipas ang pagtitipon at ang mga kaibigan ni Doña Matilde ay umalis, na may mga tingin ng pagkaawa para kay Doña Matilde
at pagdududa kay Aling Ligaya. Sinag, hindi mo ba napansin ang tingin nila sa akin? Para akong magnanakaw na nakatago sa dilim. Mahinang bulong ni Aling Ligaya sa anak nang tuluyan nang umalis ang mga bisita. Niyakap ni Sinag ang ina. Nay, huwag po kayong mag-alala. Alam ko ang ginagawa ni Mama. Pero hindi po ako papayag na apihin niya kayo. Pero anak, anong magagawa natin? Hindi tayo kayang paniwalaan ni Gabriel at si Doña Matilde. Ang galing niyang magpanggap. Ani Aling Ligaya, ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Dahil sa mga nangyari, lalo pang lumayo ang loob ni Gabriel kay Sinag. Tila naiinis siya sa tuwing sinusubukang kausapin ni Sinag ang tungkol sa katotohanan. Mas ginugusto niyang manatiling tahimik na tila hindi nangyayari ang lahat. Isang gabi, sinubukan ni Sinag na lapitan si Gabriel. Gab, kailangan nating mag-usap. Hindi ito basta-basta. Ang nanay ko ay nasasaktan. Sinag, pwede bang wag na muna ngayon? Pagod ako at ayaw kong makipagtalo. Kung ano man ang ginagawa ni Mama, may dahilan siya. Hindi mo siya kilala ng husto. Ani Gabriel, na pilit na iniiwasan ang kanyang tingin. Pero Gab, nakita mo ang video. Nakita mo kung paano niya sinasadya ang lahat. Sigaw ni Sinag, halos maiyak. Tumayo si Gabriel. Sinag, hindi ko gustong pakinggan yan. Hindi ko kayang paniwalaan na kayang gawin ni Mama ang sinasabi mo. Siya ang nanay ko. At pagkatapos, umalis si Gabriel. Iniwan si Sinag na mag-isa sa sala. Nararamdaman ni Sinag ang labis na pagkabigo. Ang kanyang sariling asawa, ang dapat sana'y katuwang niya, ay tila bulag at ayaw harapin ang katotohanan. Mas lalo siyang nakaramdam ng pagiging nag-iisa. Ang kanyang plano ay tila hindi gumagana. Ang video na hawak niya ay hindi sapat para buksan ang isip ni Gabriel at lalong hindi para kalabanin ang perpektong balatkayo ni Doña Matilde. Naglakad siya patungo sa kanyang kwarto. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop. Tiningnan niya ang mga video clips na kanyang na-record. Walang nagbago. Malinaw pa rin ang lahat. Ngunit may isang bahagi ng kanyang utak ang patuloy na nagtatanong. May kulang ba? May mas malalim pa ba akong hindi nakikita? Habang pinagmamasdan niya ang screen, isang maliit na detalye ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa isa sa mga video, pagkatapos niyang makuha ang pera, may kakaibang kinilos si Doña Matilde bago niya itinago ito. Isang mabilis na pag-angat ng kanyang kamay, tila may nilalagay sa isang lugar. Ngunit saan? At bakit? Ang maliit na detalye na yon ay nagbigay ng isang bagong pag-asa, isang bagong hinala. Hindi ito ang oras para sumuko. Ito ang oras para mas lumalim pa ang kanyang paghahanap. Ang mga salita ni Gabriel ay tumatak sa isip ni Sinag. Mas masakit pa kaysa sa anumang saksak. Ang kanyang asawa o ang katuwang niya sa buhay ay tila pinipiling magbulag-bulagan sa katotohanan. Ngunit ang maliit na detalye na nakita niya sa video, ang kakaibang kilos ni Doña Matilde bago itago ang pera, ay tila isang mumunting apoy na muling nagpaliyab sa kanyang pag-asa. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya hahayaang mag-isa ang kanyang ina. Kailangan niya ng kaibigan. Kailangan niya ng ibang pananaw. Isang tao na hindi nakatali sa emosyonal na kaguluhan ng kanilang pamilya. Isang tao na kayang tingnan ang sitwasyon ng objektibo. Ang tanging taong naisip niya ay si Diwa Santos, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Si Diwa, na may malalim na pag-iisip at matalas na obserbasyon, ay laging handang makinig at magbigay ng payo. Kinabukasan, habang nasa eskwela si Leo at si Aling Ligaya naman ay nagpapahinga sa kanyang kwarto, sinamantala ni Sinag ang pagkakataon. Sinabi niya kay Doña Matilde na kailangan niyang lumabas sandali para bumili ng supplies. Sa totoo lang,
Nagplano siyang makipagkita kay Diwa sa Cafe Tala, ang paborito nilang tambayan. Pagpasok ni Sinag sa Cafe Tala, agad niyang nakita si Diwa, nakaupo sa isang sulok, abala sa pagbabasa ng libro. Niyakap niya ang kaibigan ng mahigpit. Salamat Diwa at pinuntahan mo ako. Ano ba para saan pa ang mga kaibigan, di ba? Mukhang malalim ang iniisip mo, Sinag. Kwento ka. Ani Diwa, na may nag-aalalang tingin. Umupo si Sinag. Ang kanyang boses ay nanginginig habang inilalahad niya ang lahat. Mula sa pagdating ni Aling Ligaya, sa pagmamaliit ni Doña Matilde, sa mga nawawalang gamit, hanggang sa pagkakabit ng kamera at ang nakita niyang video. Ipinakita niya kay Diwa ang clips na nagpapakita ng pagkuha ni Doña Matilde ng pera at ang pagpapanggap nito. Pinanood ni Diwa ang video ng tahimik. Ang kanyang noo ay nakakunot. Hindi siya nagkomento kaagad. Sa halip ay muling pinanood ang ilang bahagi, lalo na ang kilos ni Doña Matilde pagkatapos kunin ang pera. Sinag, malinaw ang video. Kitang-kita na siya ang kumuha. Pero, napansin mo ba ang kilos niya pagkatapos? Tanong ni Diwa, itinuro ang screen. Tila may inilagay siya, pero hindi sa ilalim ng kama, sa bulsa ng kanyang suot na apron, o sa isang lugar na hindi nakikita ng kamera. Napakagat si Sinag sa kanyang labi. Hindi ko patuloy akong nag-focus sa pera, Diwa. Hindi ko napansin ang ibang kilos niya. Tingnan mo ulit, Sinag, sabi ni Diwa. Inulit ang footage. Pagkatapos niyang kunin ang bundle ng pera mula sa ligtas na kahon, mabilis niyang itinago sa likod ng kanyang likod. Pero bago niya ilagay sa ilalim ng kama, parang may bahagya siyang idinukot sa bulsa ng kanyang apron o sa isang tagong bulsa sa kanyang damit. Tila may inilagay siya doon bago niya isinuksok ang pera. Muling pinanood ni Sinag at doon niya napansin. Isang mabilis na kilos, isang bagay na hindi niya napansin sa pagkabigla. Tila may bahagyang kulay ng tela o isang panyo na lumabas sandali bago muling nawala. Ano yun, Diwa? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Umiling si Diwa. Hindi ko matabi. Pero ang punto ko, Sinag, ay mas komplikado ito kaysa sa simpleng pagnanakaw. Bakit kailangan niyang gawin yon? Bakit kailangan niyang pagbintangan ang nanay mo? Ang video ay malinaw na si Doña Matilde ang kumuha ng pera. Oo. Pero ang pagbintang kay Aling Ligaya ay may ibang dahilan. Dahil gusto niya akong pahirapan. Dahil ayaw niya kay nanay. Tanong ni Sinag, ang kanyang puso ay puno ng sakit. Posible, pero may mas malalim pa. Ang mga taong ganyan, Sinag, hindi lang basta nanggugulo. May kinatataguan sila. May gustong protektahan. Ang tanong ay, ano? Paliwanag ni Diwa, ang kanyang mga mata ay matalim. Kailangan mong hanapin ang gustong itago ni Doña Matilde at ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa inaakala mo. Umaliwalas ang isip ni Sinag. Tama si Diwa. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa pagmamaliit. May mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng ito. Ang mga salita ni Diwa ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Kailangan niyang tingnan ang bawat detalye, hindi lamang ang obvious. Samantala, habang si Sinag ay abala sa paghahanap ng kasagutan, si Doña Matilde naman ay lalong nagiging mapusok sa kanyang plano. Isang hapon, nang si Aling Ligaya ay nagpapahinga sa sala, kasama si Leo. Nagkunwari si Doña Matilde na kukuha ng libro mula sa istante. Ngunit sa kanyang pagkuha ng libro, hindi sinasadya niyang naitulak ang isang mabigat na porselanang figurin. Bumagsak ito sa sahig at halos tumama kay Leo. Ay naku po, ang kawawa kong apo, sigaw ni Doña Matilde na tila gulat na gulat. Ligaya, hindi ka ba maingat? Halos tamaan ng aking apo. Paano kung nagkaroon ng malaking pinsala? Hindi ka ba marunong magbantay ng bata? Nabigla si Aling Ligaya sa pangyayari. Mabilis niyang niyakap si Leo
na umiyak sa takot. Doña Matilde, pasensya na po. Hindi ko po alam kung bakit biglang nahulog. Hindi mo alam? Eh bakit ka nandyan? Hindi mo ba alam ang responsibilidad mo? Paano kung mangyari ulit ito? Kung ganyan lang ang pag-aalaga mo sa aking apo, mas mabuti pa sigurong umuwi ka na lang sa probinsya. Ani Doña Matilde, ang kanyang boses ay matalim at puno ng galit. Doon dumating si Gabriel na kararating lamang mula sa trabaho. Nakita niya ang eksena, ang kanyang ina na galit at si Aling Ligaya na umiiyak habang niyakap si Leo. Ma, anong nangyayari? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang ina mo, Gabriel. Halos tamaan ang anak mo ng porselana. Hindi siya maingat. Paano kung may mangyari sa aking apo? Paliwanag ni Doña Matilde na may bahid ng panunumbat. Narinig ni Sinag ang lahat. Lumabas siya mula sa kanyang kwarto, ang kanyang puso ay kumakabog sa galit. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili na sumigaw. Ma, hindi po sinasadya ni Nanay Ligaya. Aksidente po iyon. Ani Sinag, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Aksidente? Sa tingin mo ba ay normal ang mga aksidente na nangyayari dito sa bahay simula nang dumating siya? Patuloy ni Doña Matilde, ang kanyang tingin ay matalim. Gabriel, sa tingin ko, mas mabuti pa kung pauwiin na natin ang ina mo sa probinsya. Hindi na siya nababagay dito. Baka kung ano pa ang mangyari kay Leo. Napatigil si Gabriel. Tumingin siya kay Sinag, pagkatapos ay kay Aling Ligaya, at pagkatapos ay sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Nahihirapan siyang mamili sa pagitan ng kanyang ina at ang kanyang biyenan. Ma, pero... Simula ni Gabriel, ngunit pinutol siya ni Doña Matilde. Walang pero, Gabriel. Gusto mo bang may mangyari sa anak mo? Alalahanin mo, mahal ang pamasahe papunta at pabalik. Sayang sa gastos, pero mas importante ang seguridad ng apo ko. Giit ni Doña Matilde na may matinding diin sa bawat salita. Lumapit si Aling Ligaya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap at takot. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakanganga. Tila gustong magsalita, ngunit walang lumalabas na tunog. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at tila nanlumo na siya sa pangyayari. Si Sinag ay nag-aalala. Ang kanyang ina ay nasa bingit ng pagbagsak. Hindi na ito isang simpleng alitan. Ito ay isang digmaan. Tumingin si Sinag kay Gabriel na tila walang magawa. Ang pagkalito sa mukha ni Gabriel ay tila lalong nagpapahirap sa sitwasyon. Ang kanyang asawa ay tila isang kawawang biktima rin sa mga laro ni Doña Matilde. Ang mga salita ni Diwa ay muling umalingaw-ngaw sa isip ni Sinag. Kailangan mong hanapin ang gustong itago ni Doña Matilde. Alam ni Sinag na kailangan niya ng mas malalim na ebidensya. Hindi lang tungkol sa pagkuha ng pera, kundi sa dahilan kung bakit ginagawa ito ni Doña Matilde. At ang mga tunay na plano niya. Tumingin siya sa kanyang ina, na nakatingin sa kanya ng puno ng pag-asa. Alam ni Sinag na hindi na siya pwedeng maghintay. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay at sa lalong madaling panahon. Ang mga salita ni Doña Matilde na tila nagtutulak kay Aling Ligaya pauwi ay umalingaw-ngaw pa rin sa isip ni Sinag. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, puno ng galit at pighati. Hindi na siya pwedeng maghintay. Ang kanyang ina ay nasasaktan. At si Gabriel ay tila bulag sa katotohanan. Kailangan niyang hanapin ang buong katotohanan. Ang lahat ng footage, bawat detalye, kailangan niyang pag-aralan muli. Kinagabihan, nang nakatulog na si Gabriel at si Leo, tahimik na bumalik si Sinag sa kanyang laptop. Binuksan niya ang lahat ng video files at sinimulan niyang balikan ang bawat segundo mula sa unang araw na dumating si Aling Ligaya. Hindi niya pinalampas ang anumang anggulo, anumang maliit na kilos.
Ang mga salita ni Diwa ay gumagabay sa kanya. Kailangan mong hanapin ang gustong itago ni Doña Matilde. Pinanood niya ang mga footage kung saan nawala ang kwintas ni Doña Matilde. Nakita niya ang kanyang biyenan na naglalakad sa sala. Ang kanyang kamay ay nakadikit sa kanyang leeg na tila naghahanap ng kwintas. Ngunit may isang sandali habang papunta si Doña Matilde sa kwarto ni Aling Ligaya upang magkunwari na magtanong, mabilis niyang idinukot ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang apron at doon nakita ni Sinag ang isang maliit na bagay. Ang mismong kwintas na nawawala. Na inilagay ni Doña Matilde sa ilalim ng nakatuping kumot ni Aling Ligaya. Nanlaki ang mga mata ni Sinag sa pagkabigla. Hindi lang niya kinuha, sinadya niyang itanim. Ang kanyang hininga ay tila huminto. Mabilis niyang inulit ang video. Tiyakin na tama ang kanyang nakita. At tama nga. Ang nangiti sa labi ni Doña Matilde matapos gawin iyon ay isang nangiti ng tagumpay ng isang taong may masamang balak. Ang kanyang puso ay kumabog ng mas mabilis. Ang galit na nararamdaman niya ay tila isang nag-aapoy na apoy sa kanyang kalooban. Hindi lang ito aksidente. Hindi lang ito pagmamalabis. Ito ay isang sadyang paninira. Hindi pa yon natapos. Nagpatuloy siya sa paghahanap. Naalala niya ang insidente ng wallet. Muli niyang binuksan ang footage mula sa araw na yon. Nakita niya si Doña Matilde na nagmamadaling bumaba ng hagdan at pagkatapos ay sadyang ibinagsak ang kanyang wallet. At nang tulungan siya ni Aling Ligaya na pulutin ang mga nagkalat na gamit, mayroon siyang nakitang bahagi ng video na dati niyang hindi gaanong napansin. Sa isang mabilis na sandali, habang dinudukot ni Aling Ligaya ang isang papel, nakita ni Sinag na si Doña Matilde ay mabilis na idinukot ang isang piraso ng papel, tila isang resibo mula sa kanyang wallet, at ibinalot ito sa isang maliit na panyo. Pagkatapos, nang ibinabalik na ni Aling Ligaya ang wallet, mabilis na idinukot ni Doña Matilde ang maliit na panyo sa bulsa ng bag ni Aling Ligaya. Ang kanyang lalamunan ay tila nabarahan. Hindi na lang ito pera, hindi na lang ito kwintas. Ito ay isang pattern, isang sistematikong pagpaplano upang sirain ang kanyang ina. Pinalabas niya ang lahat ng video. Ang mga mata ni Doña Matilde sa screen ay nanunuri. Ang kanyang mukha ay puno ng kasamaan. Ang lahat ng pagpapanggap, ang lahat ng pagiging mabuting Kristiyano ay isang kasinungalingan, isang balatkayo upang takpan ang kanyang madilim na gawain. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Lumandas ang luha sa kanyang pisngi, luha ng galit, luha ng pighati, luha ng matinding pagkabigo. Ang kanyang ina. Ang kanyang inang walang muwang. Ang kanyang ina na laging nagpapatawad at nagmamahal. Paano nagawa ni Doña Matilde na gawin ito sa kanya? Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kailangan niyang kausapin si Diwa. Ngayon na, kahit hating gabi na, Diwa, kailangan kitang makausap. Ani Sinag, ang kanyang boses ay nanginginig. Nakita ko na ang lahat. Mas malala pa sa inaakala ko. Sa kabilang linya narinig ni Diwa ang pag-iyak ni Sinag. Sinag, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Kalma lang. Si Mama Diwa, si Doña Matilde, hindi lang siya magnanakaw. Siya ang nagtanim. Siya ang sumisira kay nanay. Sinasadya niya. Kitang-kita ko sa video. Bulalas ni Sinag, ang kanyang boses ay tila isang sumisigaw na hayop. Tahimik na nakinig si Diwa sa kabilang linya at pagkatapos ay bumuntong hininga. Alam kong malalim ito, Sinag, pero kailangan mong maging malakas. Ngayon, ano ang gagawin mo? Ang tanong ni Diwa ay tila isang panggising. Ano ang gagawin niya? Tumingin si Sinag sa kanyang natutulog na ina, na ngayon ay nasa kabilang kwarto. Ang kanyang mukha ay payapa,
Tila walang kamalay-malay sa lahat ng kasamaan na nangyayari sa paligid niya. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal para sa kanyang ina. Hindi niya hahayaan na maulit ang nakaraan. Hindi niya hahayaan na masira ang dignidad ng kanyang ina. Ang pag-iyak niya ay huminto. Ang galit na kanina, tila apoy, ay naging isang matinding determinasyon. Kailangan niyang labanan. Kailangan niyang ipaglaban ang katotohanan. Diwa, gagawin ko ang lahat. Ani Sinag, ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Ipapaalam ko sa lahat ang totoo, kahit ano pa ang mangyari. Ibinaba niya ang telepono. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang laptop. Ang screen ay nagpapakita ng ebidensya ng kasamaan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Puno ng determinasyon. Hindi na ito laro. Ito ay isang labanan para sa katarungan, para sa kanyang ina, at para sa kanilang pamilya. Handang-handa na siya. Ang mga footage na nakita ni Sinag ay tila nagbigay sa kanya ng panibagong lakas at galit. Hindi na ito simpleng hinala. Ito ay matibay na ebidensya ng malalim na kasamaan. Sa loob niya, may isang boses na nagsasabing kailangan na niyang kumilos. Hindi na pwedeng manahimik. Kinabukasan ng umaga, isang imbitasyon ang dumating sa kanilang pintuan. Isang sulat mula kay Doña Matilde na nagsasaad na magkakaroon ng isang maliit na family gathering ngayong gabi. Ang layunin upang pagbigyan ng huling hiling ng kanyang ina na makasama ang lahat bago bumalik sa probinsya. Napangisi si Sinag ng mapait. Alam niyang ito ay isa na namang balatkayo ni Doña Matilde. Isang huling pagtatangka upang lalong hamakin si Aling Ligaya at formal na itaboy siya palabas ng bahay. Lahat sa ilalim ng maskara ng pagiging isang mapagmahal na biyenan. Ikinuwento niya kay Aling Ligaya ang tungkol sa imbitasyon. Ang mukha ng kanyang ina ay nalungkot. Anak, sigurado ka bang kailangan kong pumunta? Nahihiya na ako. Nay, kailangan po nating humarap. Hindi po tayo pwedeng magtago. Hindi po ito ang oras para maging mahina. Ito ang oras para ipakita natin na hindi tayo basta-basta maaapi. Ani Sinag, ang kanyang boses ay puno ng pagdetermina. Niyakap niya ang kanyang ina. Hindi po kayo nag-iisa. Nandito po ako. Dumating ang gabi at ang sala ay pinalamutian ng mga bulaklak at pinatugtugan ng mahinang classical music. Ang ilan sa mga malalapit na kamag-anak ni Gabriel ay dumalo, kasama ang ilang matatandang kaibigan ni Doña Matilde. Ang lahat ay nakasuot ng formal na damit, tila isang salu-salo para sa isang mahalagang okasyon. Si Doña Matilde ay nakangiti, abala sa pagbati sa kanyang mga bisita. Tila isang perpektong host. Nakasuot siya ng isang mamahaling damit. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang. Para sa mga taong hindi nakakaalam ng totoo, mukha siyang isang mapagmahal na ina at biyenan. Si Aling Ligaya ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay nakayuko. Pilit siyang kinakausap ni Sinag. Sinisigurado na hindi siya nag-iisa. Si Gabriel naman ay nasa gitna, pilit nang ngumingiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nang matapos ang hapunan, tumayo si Doña Matilde. Hawak ang isang wine glass. Tumunog ang baso at ang lahat ay napatingin sa kanya. Maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Simula ni Doña Matilde, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bahid ng pagpapanggap. Nagpatawag ako ng maliit na pagtitipon na ihat dahil nais kong magpaalam sa ina ni Sinag, si Aling Ligaya, na uuwi na sa probinsya. Alam niyo na, medyo matanda na rin siya at mas kailangan niya ng pahinga sa tahimik na probinsya. Nagkatinginan ang mga bisita. Si Aling Ligaya ay lalong yumuko, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam kong mahirap para sa amin ang pagpapaalam kay Aling Ligaya, patuloy ni Doña Matilde na may bahagyang pagbuntong hininga. Lalo na sa mga nangyari nitong mga nakaraang linggo. Ang mga nawawalang gamit,
ang nawawalang pera, ang aksidenteng halos ikapinsala ng aking apo. Ang kanyang tingin ay diretso kay Aling Ligaya. Mahirap man sabihin, pero alam nyo na, may mga bagay na hindi natin maiiwasan. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan. At para sa kapayapaan ng lahat, mas mabuti na ang bumalik siya sa kanyang pinanggalingan. Ang mga salitang iyon ay tila mga panlinlang na balatkayo. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagdududa kay Aling Ligaya. Gustong sumigaw ni Sinag, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang bag kung nasaan ang kanyang laptop. Hindi pa ito ang tamang oras. Kaya nga, patuloy ni Doña Matilde, nagpatawag ako ng pagtitipon na ito upang magpaalam sa kanya ng maayos at upang ipaalala sa atin ang halaga ng pagiging tapat at mapagkakatiwalaan. Dahil sa dulo ng lahat, ang katotohanan ay laging mananaig. Ang kanyang mga salita ay tila isang matalim na kutsilyo na tumatarak sa puso ni Sinag. Ang kanyang ina ay binibigyan ng kasinungalingan. Ginagamit pa ang pangalan ng katotohanan upang linlangin ang lahat. Si Aling Ligaya ay hindi na makatingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi siya makaiyak. Ang kahihiyan, ang pighati, ang kawalan ng pag-asa ay tila bumalot sa kanya. Pakiramdam niya, siya ay tuluyang nawala. Lahat ay nawala. Tumingin si Gabriel kay Sinag. Ang kanyang muka ay puno ng pakiusap. Tila nagsasabing, "Huwag kang gumawa ng eksena." Ngunit hindi na kaya ni Sinag. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa galit. Hindi niya hahayaan na tuluyang durugin ni Doña Matilde ang kanyang ina. Hindi niya hahayaan na ang kasinungalingan ang manalo. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Doña Matilde at ang pag-aalala sa mukha ni Gabriel. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakuha niya ang kanyang laptop mula sa kanyang bag. "Doña Matilde," ani Sinag. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng awtoridad, na tila nagulat ang lahat sa kanyang biglaang lakas. "Mayroon po akong gusto ring sabihin tungkol sa katotohanan." Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Doña Matilde. Ang kanyang ngiti ay nawala, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang mga bisita ay nagbubulungan. Hindi alam kung ano ang mangyayari. Si Gabriel ay tumayo. "Sinag, anong ginagawa mo?" Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabala. Ngunit hindi na pinansin ni Sinag si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Doña Matilde. Ito na ang oras, ang sandali ng katotohanan. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang inilalagay ang laptop sa mesa. Ang kanyang tingin ay matalim na nakatutok kay Doña Matilde. Ang lahat ng mata sa sala ay nakatuon sa kanya. Ang hangin ay tila bumigat, puno ng kaba at pagtataka. "Sinag, ano bang ginagawa mo?" Bulong ni Gabriel, lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit hindi pinansin ni Sinag si Gabriel. Humarap siya sa lahat ng bisita. Ang kanyang boses ay malakas at matatag. "Gusto ko pong linawin ang lahat ng sinabi ni Doña Matilde. Hindi po magnanakaw ang nanay ko, at ang lahat ng nawawala sa bahay na ito ay hindi po kinuha ng aking ina." Nagbulungan ang mga bisita. Tumingin sila kay Doña Matilde na ngayon ay namumutla na ang mukha. Ang kanyang ngiti ay tuluyang nawala, napalitan ng takot. "Sinag, ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Bakit mo pinapahiya ang sarili mo at ang pamilyang ito?" Sigaw ni Doña Matilde. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Hindi po ako ang nagpapahiya, Ma. Ang katotohanan po ang magpapahiya sa sinumang nagtatago nito."
ani Sinag. At pagkatapos ay pinindot niya ang play button sa laptop. Lumabas sa screen ang mga video clips. Ang unang video ay nagpakita kung paano kinuha ni Doña Matilde ang kanyang kwintas mula sa kanyang bulsa at itinago sa ilalim ng kumot ni Aling Ligaya. Ang pangalawa ay nagpakita kung paano niya sinadyang ihulog ang kanyang wallet at pagkatapos ay lihim na idinukot ang isang papel sa bag ni Aling Ligaya. Ang ikatlo at pinakamalaking ebidensya ay ang footage kung paano kinuha ni Doña Matilde ang pera mula sa kanyang sariling ligtas na kahon. At pagkatapos ay nagkunwari na nawawala ito, na sinisigaw na nawawala upang pagbintangan si Aling Ligaya. Ang sala ay napuno ng ingay. Ang mga bulungan ay naging gulat na hiyawan. Ang mga bisita ay nagulantang sa kanilang nakita. Ang perpektong balatkayo ni Doña Matilde ay tuluyang nabasag. Si Aling Ligaya ay nakatingin sa screen. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Luha ang umagos sa kanyang mga mata. Luha ng ginhawa at katarungan. Si Gabriel naman ay seryosong nakatayo. Ang kanyang mukha ay namumutla. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang kanyang ina, ang taong kanyang iginagalang at mahal, ay kayang gawin ang ganoong kasamaan. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa halo-halong emosyon, galit, pighati at matinding pagkabigo. Hindi! Hindi totoo yan! Ginawa yan ni Sinag. In-edit niya ang video. Gusto niya lang akong sirain. Sigaw ni Doña Matilde na nagtangkang agawin ang laptop. Ngunit mabilis na hinarangan siya ni Sinag. Hindi po ito edited, ma. Kitang-kita po ang lahat. Ani Sinag. Nagwala si Doña Matilde. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Mga kasinungalingan, wala kayong alam. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Biglang tumayo si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa galit. Ma! Ano ito? Totoo ba ito? Bakit mo ginawa ito? Bakit mo binintangan si Nanay Ligaya? Napatigil si Doña Matilde. Tumingin siya kay Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Gabriel, anak, hindi mo naiintindihan. Ang hindi ko naiintindihan, ma, ay kung paano mo nagawang gawin ito sa amin. Sa asawa ko. Sa nanay niya. Bakit, ma? Bakit? Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sa sandaling iyon, tila nabasag ang lahat ng pader ni Doña Matilde. Ang kanyang maskara ay tuluyang nahulog. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng desperasyon. Dahil kailangan ko ng pera, Gabriel. Kailangan ko ng pera. Bulalas ni Doña Matilde. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi niyo alam ang pinagdadaanan ko. Ang lahat ng ito ay para sa inyo. Para sa pamilyang ito. Nagulantang ang lahat. Nagbulungan ang mga bisita. Ang perpektong pamilya Alcantara ay merong nakatagong sikreto. Anong pinagsasabi mo, ma? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang pamilya natin, Gabriel, ay hindi kasing yaman gaya ng iniisip nyo. Ang lahat ng ito, ang lahat ng ari-arian na ito, ay may malaking utang. Sigaw ni Doña Matilde. Ang kanyang boses ay tila isang sumisigaw na hayop. Ang tatay mo, bago siya namatay, nilubog niya tayo sa utang. Utang sa mga pating, sa mga loan shark. Paulit-ulit silang naniningil. Kailangan ko ng pera, Gabriel. Kailangan ko. Ang lahat ay napatahimik. Ang mga bisita ay seryosong nakinig. Ang malaking lihim ng pamilya Alcantara ay tuluyang nabunyag. Naramdaman ni Gabriel ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang lahat ng kanyang akala tungkol sa kanyang pamilya ay isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang ina, ang taong laging nagtuturo sa kanya ng katapatan at karangalan,
ay ngayon ay nagpapakita ng isang madilim na lihim. Ang utang, ang mga pating, ang kanyang tatay. Hindi niya alam ang lahat ng ito. Ang kanyang ama ay laging tila isang perpektong tao, isang matagumpay na negosyante. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay tila isang malaking halimaw na sumisira sa lahat ng kanyang paniniwala. Utang? Anong utang, ma? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Dahil ayaw kong sirain ang pangalan ng pamilya natin. Ayaw kong malaman niyo na hindi tayo kasing yaman gaya ng iniisip niyo. Ayaw kong makita kayong mahirapan. Ginawa ko lang ang lahat ng ito para sa inyo. Ani Doña Matilde, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. At ang ina ni Sinag, kailangan ko siyang paalisin. Kung hindi ko alam kung paano ko pa malalagpasan ang lahat ng ito. Kung may isa pang tao na makakita sa aking kahinaan, baka tuluyang gumuho ang lahat. Napakagat si Gabriel sa kanyang labi. Ang kanyang ina na laging matigas, laging matapang, ay ngayon ay nakita niya ang kanyang kahinaan. Ang kanyang ina na laging nagmamayabang tungkol sa kanyang mga ari-arian, ay ngayon ay puno ng takot. Tumingin siya kay Sinag, ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Tumingin siya kay Aling Ligaya, na umiiyak na ngayon ng tahimik. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagkalito. Ang kanyang pamilya na pinaniniwalaan niyang perpekto, ay ngayon ay nabasag na. Ang kanyang ina ay isang magnanakaw at manloloko. Ang kanyang ama ay isang may utang. At siya ay isang anak na bulag. Sa katotohanan, lumapit siya kay Doña Matilde, na ngayon ay nakasubsob ang mukha sa kanyang mga kamay, umiiyak ng walang tunog. Niyakap niya ang kanyang ina. Ang kanyang puso ay puno ng pighati. Ang lahat ng bisita ay tahimik na umalis. Ang kanilang mga mukha ay puno ng awa at pagkabigla. Ang sala na kanina'y puno ng ingay at tawanan ay ngayon ay tahimik. Tanging ang pag-iyak ni Doña Matilde at Aling Ligaya ang naririnig. Tumingin si Sinag sa kanyang asawa, na ngayon ay yumakap sa kanyang ina. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon, galit, pighati, at isang bahagyang awa. Ang katotohanan ay lumabas, ngunit ang presyo nito ay tila napakamahal. Ang kanyang pamilya ay nabasag. At ngayon, kailangan nilang harapin ang mga kahihinatnan. Ang gabing iyon ay tila isang bangungot na ayaw matapos. Ang mga sigaw ng kanyang ina, ang pagbagsak ng katotohanan, at ang mukha ni Sinag na puno ng sakit ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ni Gabriel. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang pamilya, ang kanyang ina, ay mayroong ganoong kadilim na lihim. Ang kanyang ama, ang taong kanyang hinahangaan, ay nilubog pala sila sa utang. Umaga, bumangon si Gabriel. Ang kanyang ulo ay masakit. Pumasok siya sa kwarto ni Doña Matilde. Nakita niya ang kanyang ina. Nakaupo sa kama. Ang kanyang mukha ay namumugto. Ang kanyang mga mata ay walang kasing pula sa kakaiyak. Ang dating matatag at mapagmataas na Doña Matilde ay tila isa ng ngayong duwag at balibaling tao. Ma, totoo po ba ang lahat ng sinabi niyo kagabi? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumango si Doña Matilde. Ang kanyang luha ay patuloy na dumadaloy. Oo, anak. Lahat ng yon ay totoo. Ang tatay mo, bago siya namatay, naging biktima siya ng isang malaking scam. Nawala ang lahat ng pinaghirapan niya at sa desperasyon, umutang siya sa mga taong hindi dapat pagkakatiwalaan. Ikinuwento ni Doña Matilde ang lahat, ang kanyang pagtatago sa katotohanan, ang kanyang pakikipaglaban upang mapanatili ang kanilang imahe, ang kanyang takot,
na mawala ang lahat at ang kanyang pagkakulong sa mga mata ng lipunan. Ang kanyang pagmamaliit kay Aling Ligaya ay dahil sa kanyang insecurities at takot na bila-bilahin siya na parang isang magnanakaw din dahil sa kanilang utang. Ito ang dahilan kung bakit siya gumawa ng mga kasinungalingan, hindi para saktan si Aling Ligaya, kundi para protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya mula sa kahihiyan. Niyakap ni Gabriel ang kanyang ina. Ang kanyang puso ay puno ng pighati. Hindi niya akalain na ang kanyang ina ay mayroong ganoong kadilim na pinagdadaanan. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng awa at pangunawa. Ma, bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Sana po ay tinulungan ko kayo. Ani Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ayaw kong madamay ka, anak. Ayaw kong maramdaman mo ang pighati na ito. Sagot ni Doña Matilde. Doon na pagtanto ni Gabriel ang lalim ng pagmamahal ng kanyang ina, kahit sa maling paraan. Ngunit hindi yun nangangahulugan na tama ang kanyang ginawa. Habang kausap ni Gabriel ang kanyang ina, lumapit si Sinag kay Aling Ligaya. Nakita niya ang kanyang ina, tahimik na nakaupo sa kanyang kama, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Nay, maayos na po ang lahat. Ani Sinag. Umupo sa tabi ng ina. Tumango si Aling Ligaya. Alam ko, anak, narinig ko ang lahat kagabi. Ang kawawang Doña Matilde, kaya pala ganun siya. Kaya pala puno siya ng takot. Nagulat si Sinag sa reaksyon ng kanyang ina. Walang galit, walang poot, tanging awa lamang. Nay, hindi po ba kayo galit? Ang dami po niyang ginawa sa inyo. Tanong ni Sinag. Oo, anak, nasaktan ako. Pero ngayon na alam ko na ang dahilan niya, naiintindihan ko. Ang takot na mawala ang lahat. Ang takot na mahusgahan ng lipunan. Malalim ang sugat sa puso niya. Paliwanag ni Aling Ligaya. At alam ko ang pakiramdam ng napagbibintangan, anak. Ang pakiramdam ng walang kakampi. Hindi ako galit, anak. Naawa ako. Niyakap ni Sinag ang kanyang ina. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at paghanga. Ang kanyang ina ay tunay na isang mapagmahal na tao. Pagkatapos ng ilang oras, lumabas si Gabriel mula sa kwarto ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit meron na ring bahid ng determinasyon. Sinag, Nanay Ligaya, kailangan nating mag-usap. Ani Gabriel, umupo sa sala. Ikinuwento ni Gabriel ang lahat ng iyong detalye tungkol sa utang, sa mga loan shark at sa mga pagbabanta na natatanggap ng kanyang ina. Ang pamilya Alcantara ay nasa malaking panganib. Kailangan nating humanap ng paraan para mabayaran ang utang at malabanan ang mga loan shark, ani Gabriel. Hindi ko hahayaang mapahamak ang pamilyang ito. Paano, Gab, ang laki ng utang? Tanong ni Sinag. Hindi ko alam, pero kailangan nating magtulungan. Simula ngayon, ako ang haharap sa lahat ng ito. Ani Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Kailangan nating kumuha ng tulong sa batas. Ang kanyang desisyon ay tila isang bagong simula. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang isang Gabriel na matatag, responsable, at handang ipaglaban ang kanyang pamilya. Hindi na siya ang Gabriel na takot at nag-aalangan. Siya ay isang bagong Gabriel na handang harapin ang lahat ng pagsubok. Niyakap ni Sinag si Gabriel. Nandito lang po ako, Gab. Magtutulungan po tayo. Umakyat si Aling Ligaya sa kwarto at pagkatapos ng ilang sandali, bumaba siya na may hawak na isang maliit na sobre. Gabriel, Sinag, meron akong naipon. Hindi ito kalakihan, pero sana makatulong. Ani Aling Ligaya at inabot ang sobre kay Gabriel. Binuksan ni Gabriel ang sobre. May laman itong pera na sapat upang simulan ang pagbabayad ng utang. Nagulat si Gabriel at Sinag sa kabutihan ng puso ni Aling Ligaya.
Nay, hindi na po kailangan, ani Gabriel. Anak, maliit lang ito. Pero ang mahalaga ay magtulungan tayo. Hindi ko hahayaang mawala ang pamilyang ito. Ani Aling Ligaya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang mga salita ni Aling Ligaya ay tila isang balbas sarado sa puso ni Gabriel. Ang kanyang ina na inaapi ay ngayon ang nagbibigay ng pag-asa. Lumapit si Doña Matilde na ngayon ay tahimik na nakatayo sa may pintuan. Nakita niya ang lahat ng nangyayari. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at kahihiyan. Ligaya, pasensya na. Mahinang bulong ni Doña Matilde. Tumingin si Aling Ligaya kay Doña Matilde at pagkatapos ay ngumiti. Isang ngiti na puno ng pangunawa at pagpapatawad. Doon napagtanto ni Gabriel ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ng kanyang biyenan ay tila isang liwanag na nagbigay ng pag-asa sa madilim nilang sitwasyon. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang mga loan shark ay kailangan pa nilang harapin. Ngunit ngayon, sila ay magkasama. Isang pamilya na nagsisimula ng maghilom na handang lumaban para sa kanilang kinabukasan. Ang mga sumunod na araw ay tila isang mahabang, mabigat na paglalakbay. Ang aming tahanan, na dating puno ng tensyon at balatkayo, ay ngayon ay nababalot ng katahimikan. Isang katahimikan na mas nakabibingi kaysa sa anumang sigawan. Ang katotohanan ay lumabas at kasama nito ang bigat ng mga responsibilidad. Si Gabriel, na dati takot harapin ang kanyang ina, ay ngayon ay naging isang matatag na haligi. Agad siyang kumilos. Inayos niya ang lahat ng papeles ng negosyo ng kanyang yumaong ama. Naghahanap ng abogado na makakatulong sa kanila sa mga utang sa mga loan shark. Hindi naging madali. Ang mga loan shark ay agresibo, ngunit si Gabriel ay hindi nagpatinag. Kailangan nating maging matalino, Sinag. Hindi tayo pwedeng magpadala sa takot. Ani Gabriel isang gabi, habang abala sila sa pagrerepaso ng mga dokumento sa kanilang kwarto. Ang kanyang noo ay nakakunot, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Gagawin ko ang lahat para makatulong, Gab. Sagot ni Sinag, hinawakan ng kamay ng asawa. Ngayon, mas lalo silang naging matibay. Ang bawat hamon ay tila nagpapatibay sa kanilang pagsasama. Ang kanilang pagmamahalan ay naging isang bukal ng lakas sa gitna ng pagsubok. Samantala, si Doña Matilde ay nagbago. Ang dating mapagmataas at domineering niyang presensya ay nawala. Sa halip, naging tahimik siya. Halos hindi na nagsasalita, maliban sa mahinang kumusta o salamat. Nakita ni Sinag ang kanyang biyenan na palihim na nagpupunas ng alikabok sa mga porselana, nagdidilig ng halaman, at paminsan-minsan ay nag-aalok na magluto. Maliliit na kilos, ngunit puno ng pagsisisi. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Leo, umupo si Doña Matilde sa tabi nito. Tahimik niya itong pinagmamasdan habang kumakain. Pagkatapos, marahang hinagod ang buhok ng kanyang apo. Ang mga mata niya ay puno ng awa at pagmamahal. Isang tingin na hindi pa nakita ni Sinag kailanman sa kanyang biyenan. Leo, gusto mo pa ba ng gatas, apo? Mahinang tanong ni Doña Matilde. Opo, Lola Tilde. Masiglang sagot ni Leo. Ang simpleng interaksyon na yon ay tila nagbigay ng isang mainit na damdamin kay Sinag. Ang kanyang biyenan ay hindi na isang halimaw. Siya ay isang lola, isang ina, na naghahanap ng pagpapatawad. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay naganap sa pagitan ni Aling Ligaya at Doña Matilde. Isang hapon, nakita ni Sinag si Aling Ligaya na pumasok sa kwarto ni Doña Matilde. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ito na ang sandali ng pagharap. Tahimik na umupo si Aling Ligaya sa tabi ni Doña Matilde. Matilde! Mahina niyang simula. Naiintindihan ko na ang takot mo.
Ang pighati mo. Tumingin si Doña Matilde kay Aling Ligaya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ligaya, pasensya na. Wala akong mukhang maiharap sa'yo. Ang dami kong nagawang mali. Ang dami kong kasalanan. Naranasan ko rin ang masisi. Ang mawalan ng dignidad. Ang pakiramdam na walang kakampi. Pero Matilde, ang galit ay hindi nakakagaling ng sugat. Ang pagpapatawad ang susi. Ani Aling Ligaya, ang kanyang boses ay malumanay at puno ng awa. Patawarin mo ang sarili mo at patawarin mo ako kung nagkaroon man ako ng pagkukulang. Napahagulgol si Doña Matilde. Hindi siya makapagsalita. Tanging luha lamang ang lumalabas sa kanyang mga mata. Niyakap ni Aling Ligaya si Doña Matilde, isang yakap na puno ng kapatawaran, pangunawa at pagmamahal. Ang yakap na yon ay hindi lamang nagpagaling sa sugat ni Doña Matilde, kundi pati na rin sa matagal ng sugat sa puso ni Aling Ligaya. Lumipas ang ilang buwan sa tulong ni Gabriel at Sinag at sa pagtitipid ng buong pamilya. Unti-unti nilang nabayaran ang mga utang. Nagkaroon sila ng kasunduan sa mga loan shark at sa wakas ay nakalaya sila mula sa kanilang kamay. Ang bahay ay hindi na puno ng mamahaling alahas o porselana, ngunit puno ito ngayon ng pagmamahal at kapayapaan. Isang araw, habang nakaupo ang buong pamilya sa hapagkainan, tahimik silang nagkakainan. Si Doña Matilde ay nakangiti. Pinagmamasdan si Leo na masayang kumakain. Si Aling Ligaya naman ay abala sa paghahain. Ang kanyang mukha ay payapa. Hinawakan ni Doña Matilde ang kamay ni Aling Ligaya. Salamat Ligaya, salamat sa lahat. Ngumiti si Aling Ligaya. Walang anuman Matilde, pamilya tayo. Tumingin si Sinag sa kanyang asawa, si Gabriel. Ang kanyang asawa na ngayon ay isang matatag at responsableng ama at asawa. Ang kanyang ina na ngayon ay puno ng kapayapaan at ang kanyang biyenan na ngayon ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Ang kanilang pamilya ay hindi na perpekto, ngunit ito ay totoo. Ito ay puno ng mga aral, ng mga sugat na gumaling at ng pagmamahalan na mas matibay ngayon kaysa dati. Ang liwanag ng katotohanan ay nagdala ng sakit, ngunit nagdala rin ito ng kapatawaran at isang bagong simula.